Makalipas ang 3 araw na pagstay nila ng Maldives ay nakauwi na sila ng Pilipinas. Hindi na sila pumasok sa mga trabaho nila ng Lunes. Hindi rin sila pumasok ng Martes dahil gusto nilang magpahinga mula sa biyahe. Lahat sila ay nag-enjoy sa outing nila sa Maldives. Wala silang sinayang na oras at araw. Pinuntahan nilang halos lahat ng magagandang lugar sa Maldives. Nang matapos ang 1 araw na pahinga nila, ay pumasok na sila sa mga trabaho nila. Abala si Lian sa mga ginagawa niya nang may kumatok sa pintuan niya. "Come in," wika niya habang nasa mga papeles pa rin ang atensyon niya. Pumasok si Marta, ang kaniyang lola. "Apo, iha." Malambing na wika nito kaya napaangat ng tingin si Lian. Simula nang umalis siya ng bahay nila, hindi niya na ulit nakausap ang lola niya. Nagalit ito sa kanya dahil sa pagpapakasal niya kay Santino sa pag-akala nila nanggaling sa mababang pamilya si Santino. Iniwas ni Lian ang paningin niya. "Anong kailangan niyo?" tanong niya. Hindi magawang salubong ang mga tingin ng lola niya sa kanya. Rinig niya naman ang pagbuntong hininga ni Marta. "Alam kong marami kaming pagkukulang sa'yo. Pasensya na kung ang tingin ko sa'yo palagi anak sa labas ng daddy mo." Introduction pa nito. Dahil yun naman talaga ang totoo. "Diretsuhin niyo na lang po ako. Anong kailangan niyo?" Magalang pa rin niyang wika dahil kahit papano ay naging mabait naman siya kanyang lola Marta niya. Pero mas madalas itong kampihan si Trixie sa tuwing nag-aaway sila. "Mali ako dahil hinusgahan ko kaagad ang asawa mo. And I'm really sorry about that. Hindi ko naman alam na nagdadalawang isip si Marta na sabihin hindi naman niya alam na sa mayamang pamilya pala nagmula si Santino at kung alam niya lang sana, hindi niya na ito minaliit pa ng paulit-ulit at hindi niya na sana ito pinaalis pa sa bahay nila. Dahil sa status ng tao lang kayo tumitingin, lola. Mas gusto niyong pakasalan ko si Enzo dahil mayaman din ang pamilya nila. Kahit na sinabi ko na sa inyo na niloko niya ako at ang babae niya ay walang iba ko hindi si Trixie. Wala kayong pakialam doon. Ano ba talagang kailangan niyo? Ano bang connection ng nakaraan sa gusto ninyo ang sabihin?" Ani ni Lian. Hindi pa rin masabi ni Marta ang gusto niya kaya nanaig ng ilang minutong katahimikan sa 4 na sulok ng kwartong yun. "Tulungan mo sana ako makausap ang asawa mo," sagot ni Marta. Napakunot naman ng noo si Lian. Anong kailangan ng lola niya kay Santino? "For what?" tanong niya. "Kausapin mo naman siya na makipag-usap siya sa akin, please, apo. Kailangan ko talaga siyang makausap. Gusto ko munang malaman, lola, kung anong kailangan niyo sa asawa ko bago ko siya kumbinsihin na kausapin ka. Gusto kong malaman kung deserve mo ba na makausap ang asawa ko." "Anong ginawa niyo?" Seryoso niyang wika. Muling napabuntong hininga si Marta sa kasinalubong ang tingin ni Lian. "Gusto kong magsimula ulit kami. Magsimula ulit sa mga business namin. Hindi ko naman sinasadya na magastos ang fund para sa project ng mga kumpanya natin." Sagot ni Marta sa siya napayuko. Nanatiling salubong ang mga kilay ni Lian. Nagastos ng lola niya ang fund ng kumpanya ni Santino? Paano hindi niya nalaman ng tungkol doon gayong sa isang kumpanya sila nagtatrabaho ng lola niya? "What do you mean?" Naguguluhang tanong ni Lian. Wala ring nasasabi sa kanya ang asawa niya tungkol sa ginawa ng lola niya. "Lola, anong fund ang ginastos niyo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Lian. "Humingi ako ng fund kay Santino para sana sa business ulit na itatayo ng kumpanya natin. Pero ang daddy mo, lumulubog sa utang ang daddy mo, kaya nagastos kong pera na ibinigay ni Santino para mabawasan ang utang ng daddy mo." "Magkano? Magkano nakuha niyo kay Santino?" Blanko ng tanong ni Lian. Nasa isang kumpanya silang pamilya, pero walang alam si Lian sa nangyari sa pamilya niya. Simula nang umalis siya sa poder ng mga to, ni hindi niya alam na may mga utang ang daddy niya. Ano na ba ang nangyayari sa kanila? 500, tipid na sagot ni Marta. 500,000? Tanong ni Lian dahil hindi niya naman alam kung ilan. 500 million, saad ni Marta. Napahilot na lang si Lian sa noo niya. Malaking pera yun. Tapos wala lang makukuha si Santino pabalik. Ano bang akala nila sa pera ng asawa niya? Pinupulot lang? Pinaghirapan din yun ni Santino. As her wife, lola, I'm sorry to say this pero hindi ko na rin papayagan ng asawa ko na pahiramin kayo.
makipag-merge pa sa kumpanya nyo dahil lang sa pamilya niyo ko. Akma sanang sisigawan ni Marta si Lian pero pinigilan niya sarili niya. Nalalaki ang mga mata niya dahil wala siyang magawa. Kapag bumagsak ang kumpanya, tandaan mong kasama ka rin, ani ni Marta. Hindi po Lola, I'm just an employee here. Pwede ako maghanap ng ibang kumpanya na pwede kong pasukan pero dahil si Santino's may husband. Do I really need a job now? Aniya. Napakuyom na lang si Marta ng kamao. Nabibwisit sa ginawa ng nag-isa niyang anak. Lian, iha, please, hayaan mo naman na makausap kong asawa mo. Tulungan niya kami ulit at ipapangako kung ibabalik ko na ang pera. Paano naman Lola kapag ginawa pa rin ng daddy ang pangungutang niya? Tapos babayaran niyo naman dahil anak niya siya. Paano naman ang asawa ko Lola? Paano naman ako tang magiging pamilya namin? Kami naman ang lulubog sa utang dahil sa inyo. Huwag niyo na sana akong gagamitin kay Santino dahil lang sa pamilya niyo ako. Tumayo na si Lian sa kinuha lahat ng gamit niya. Where are you going? Tanong ni Marta. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lian. Aalis na ako sa kumpanyang ito. Matagal ko na rin namang gustong umalis pero dahil malaki ang utang na loob ko sa inyo, nagtiis ako. Siguro naman bayad na ako sa lahat. I'm sorry Lola, pero hindi ko maibibigay ang gusto niyo. Kung may dapat kayong kausapin ngayon, you need dapat si Daddy. Kung meron man siyang pinaglilibangan ngayon gamit ang malaking pera, talk to him. Huwag niyo nang idamay ang ibang tao sa problema niyo. Aniya sa katuluyan ng umalis. Paglabas niya ay nakita niya naman si Trixie. Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Aalis na. Blanco niyang sagot. Bahagya namang tumawa si Trixie. Magre-resign ka? Dapat noon mo pa yung ginawa. Hindi na lang pinansin ni Lian ng kapatid niya. Dire-diretso siyang nagtungo ng elevator. Pagbukas naman ito'y nakita niya si Bianca. Hi, bati ni Bianca. May pupuntahan ka ba? Tanong pa nito. Seryoso naman ang mukha ni Lian. I'm going home. Sagot ni Lian saka siya pumasok sa loob ng elevator. Sumunod naman sa kanya si Bianca. Nung Lunes pa kita binabalikan dito pero wala ka. Ilang beses ka na rin tinawagan ng number mo pero hindi kita makontak. Wika ni Bianca. Humugot naman ng malalim na buntong hininga si Lian. Na-stress siya sa kakaisip kung gaano kalaking pera ang nakuha ng pamilya niya kay Santino. May ginawa lang ako. Ano nga pala kailangan mo? Kalmado niya ng saad. May gusto lang sana akong malaman. Dito ko nakita si Zephyr, may ex-fiancé kasama ang babae niya. Tulungan mo naman akong mahanap yung babaeng yun. I'm sure kilala mo naman siguro yung babaeng empleyado dito, hindi ba? Napatingin si Lian sa kaibigan niya. Alam niyang second name ni Santino ang Zephyr pero naisip niya na lang na baka nagkataon lang. Napaigting ang panga ni Lian nang sumasakit na naman ang puso niya. Palagi na lang ganito kapag may iniisip siya, kapag na-stress siya. Minsan kung nakitang ex ko dito na sinundo niyang babae niya, baka naman pwedeng tignan mo sa CCTV. Gusto kong makita ang babae niya. Pangungulit ni Bianca. Napahawak naman si Lian sa railings ng elevator para ibalansin sarili niya. Ayos ka lang? May masakit ba? Tanong pa ni Bianca dahil iba ng itsura ni Lian. Pasensya ka na Bianca, pero hindi na muna kita matutulungan ngayon. I really need to rest. Saad niya. Are you not feeling well? Tinignan ni Lian si Bianca at bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Bigla naman siyang nakonsensya dahil sa pagsusungit niya. I'm fine. I just really need to rest. Hindi mo na kita matutulungan sa kung sinong hinahanap mo. I'm really sorry. Tumangulang naman si Bianca. Naintindihan ko naman. Pasensya ka na kung ikaw pang nilalapitan ko. Ikaw lang naman ang kilala ko sa kumpanyang ito. Gusto ko lang naman talagang malaman kung sinong babae ni Zephyr. I want to see her. Ramdam ni Lian ang pagmamahal ni Bianca para sa ex nito dahil hirap na hirap pa rin itong makamove on. Ang hirap-hirap magmakaawa para lang mahalin ka, pero hindi mo pa rin mapaparsa ang isang tao para mahalin ka ng tama. Pagbukas ng elevator ay lalabas na sana si Lian nang bigla siyang mahilot tila ba biglang umikot ang mundo niya. Lian! Natatarantang wika ni Bianca sa kato inalalayan. Security! Sigaw ni Bianca. Nakita naman sila kaagad ang nasa front desk at ng isang security. Inalalayan nila si Lian para makasakay sa sasakyan pero bigla na itong nawalan ng malay. Isinakay nila si Lian sa sasakyan ni Bianca. Mabilis namang idinala ni Bianca si Lian sa pinakamalapit na ospital. Hey, wake up! Huwag mo akong takutin, you witch!
Nainis sa saad ni Bianca. Dahil sa pag-aalala, nang makarating sila sa emergency room ay tumawag na siya kaagad ng nurse. Nilapitan naman siya kaagad ng nurse. Nahila-hila lang itong mga stretchers sa kinuha si Lian at dinala sa loob. Inasikaso naman nila kaagad si Lian habang si Bianca ay naghihintay lang sa waiting area. Nilalaro pa niyang mga daliri niya dahil sa kaba. Hindi rin magandang pakiramdam niya pero mas nag-aalala siya para kay Lian. Nang lapitan siya ng doktor ay napatayo siya kaagad. "Kumusta siya, Dok?" tanong niya. "Okay lang naman ang pasyente. Hindi naman kailangang i-confine. Pahinga lang ang kailangan niya." "You can see her now. Nasa room E18 lang siya," sagot ng doktor. Ano bang dahilan ng pagkawala ng malay niya? Wala lang ba yun? Hindi ba dapat ipag-alala? Napangiti lang naman ng doktor saka umiling. Normal lang naman yun sa mga buntis na kagaya niya, kaya hanggat maaari hindi siya pwedeng mapagod ng sobra dahil masyado siyang maselang magbuntis. Wika ng doktor. Napawang ang mga labi ni Bianca dahil sa gulat. Hindi niya inasanang malaman niya. Nang iwan siya ng doktor ay pinuntahan niya na rin si Lian. Hinawi niya ang kortina. Mahimbing namang natutulog si Lian habang may nakakabit na dextro sa kanya. Tipid na ngumiti si Bianca. Naupo na siya sa upuang nasa gilid ng kama ni Lian. "Mukhang masaya ka na, unlike me. Naghahabol pa rin sa lalaking sinayang at binaliwala ko noon. You're ready for motherhood, habang ako hindi ko pa naaayos ang buhay ko. I'm so happy for you." Usal ni Bianca habang nakatingin kay Lian. Nagstay si Bianca sa tabi ni Lian dahil hindi niya naman alam ang number ng asawa nito. Nang makita ni Bianca ang gulugulong buhok ni Lian, ay inayos niyon. Napangiti siya na matitigan niya ng malapitan ng kaibigan niya. "Siguro, mahal na mahal ka ng asawa mo, no? Ang ganda-ganda mo eh. Lalo kang gumaganda." Puri pa niya. Napadako mga mata niya sa singsing ni Lian. Nadidistract talaga siya sa isang singsing ni Lian dahil kamukhang kamukha ito ng singsing na nakita niya kay Santino. Napabuntong hininga na lang si Bianca. Na-miss niya na rin si Santino dahil ilang araw niya nitong hindi nakikita. Sinubukan niya rin puntahan si Santino sa office nito sa mga nakalipas na araw. Pero wala si Santino. Matyagang naghintay si Bianca sa tabi ni Lian. Nagulat na lang siya nang biglang may humawi sa kortina. "Lian," nag-aalalang usal ni Santino. Napatayo si Bianca dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita. Napangiti siya nang makita niya si Santino pero nawala ang mga ngiting iyon nang haplos ni Santino ang pisngi ni Lian at pagdikitin ng mga noo nila. "Shit, bakit ba kasi? Hinahayaan pa kitang magtrabaho." Mahinang usal ni Santino. Naiinis sa sarili dahil ilang beses na may nangyayari kay Lian nang wala siya sa tabi nito. "Santino?" Wari ni Bianca na hindi napansin ni Santino dahil na kay Lian ang focus niya. Nilingon ni Santino si Bianca dahil nakilala nitong boses niya. Napalunok si Santino at bahagyang natulala. Hindi inaasahan na makikita si Bianca. Anong ginagawa niya dito? Bakit siyang kasama ng asawa niya? Tinignan ni Bianca si Santino sa katinignan si Lian na tulog pa rin. "Anong relasyon mo sa kanya?" Mahinang tanong ni Bianca. Napahilamos sa mukha si Santino. Bakit niya ba nakalimutan na magkakilala nga pala si Bianca at Lian? Hindi niya ito sineryoso dahil baka hindi naman sila close friend. Kailan pa sila nakikita ni Lian? Hindi sumagot si Santino. Napatingin si Bianca sa wedding ring ni Santino at ni Lian. Hilaw siyang tumawa saka siya umiling. In denial pa siya sa isip niya. Suot din ni Lian ang singsing na binili ni Santino. Ibig bang sabihin ay si Lian ang hinihintay ni Santino sa restaurant? Nang maalala niya rin nang may sunduin si Santino kung saan nagtatrabaho si Lian, ay lalong lumakas ang hilaw niyang pagtawa. Nanunubig na rin ang mga mata niya. Nasasaktan na naman siya, para bang tinutusok na naman ng mga karayom ang puso niya. Ikaw ang asawa ni Lian?" Ani ni Bianca, muntik pang magpiyok ang boses niya. Nanatiling tahimik si Santino. Ayaw niyang gumawa ng gulo si Bianca sa loob ng hospital, lalo na't hindi pa magandang pakiramdam ni Lian. Pilit namang pinapakalma ni Bianca ang sarili niya. Ayaw niyang mag-breakdown sa loob ng hospital dahil marami siyang maaabala sa mga pasyente at ganun na rin ang mga health workers. "Si Lian bang asawa mo? Si Lian bang ipinalit mo sa akin? All this time, nakakasama ko lang palang babaeng hinahanap ko." Aniya. Sumeryoso naman ang mukha ni Santino. "You're looking for her? For what, Bianca? Kailan ka ba hihinto? Kailan mo ba ako titigilan? Sinusundan mo ba ako? Anong binabalak mo sa asawa ko?" May diing wika ni Santino.
Mapait lang nang umiti si Bianca sa kanya tinignan ng kaibigan niya. Wala pa rin itong malay. Sinabi niya sa sarili niya na kapag nakita niyang babaeng pinalit na Santino, sa kanya'y aawayin niya ito. Kakausapin niya itong bitawan na lang si Santino pero bakit parang nanigas na lang siya sa kinatatayuan niya. Naikuyom ni Bianca ang mga kamao niya habang nakatingin siya kay Lian. Nakita naman ni Santino ang galit sa mukha ni Bianca kaya hinila niya na muna ito palabas ng ospital. Sinusundan mo ba ako? May ginawa ka ba sa asawa ko ha? Bakit kayo magkasama? Bakit siya nasa ospital? Sagutin mo ko, Bianca. Niyugyug pa ni Santino magkabilang balikat ni Bianca pero natahimik lang si Bianca. Kitang-kita niyang galit at takot sa mga mata ni Santino. Takot na baka may ginawa siya kay Lian. Ramdam ni Bianca ang nag-uumapaw na pagmamahal ni Santino para sa kaibigan niya. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa nangyari sa asawa ko at kapag may nangyari lang sa mga anak ko, wala akong sasantuhin, Bianca. I can kill you. May diin itong saad. Bakas ang galit sa tinig niya. She's really your wife? Muling tanong ni Bianca sa katinignan sa mga mata si Santino. She's my wife. And don't you dare to hurt her. Dahil ako talagang makakalaban mo. Pagbabanta ni Santino. Walang emosyon ang mukha ni Bianca. Inalis niyang mga kamay ni Santino sa balikat niya saka siya tahimik na tumalikod at umalis na ng ospital. Pagdating niya sa sasakyan niya ay naikuyom niyang mga kamao niya. Inis pa niyang hinampas ang manibela niya. Sinubsob niyang mukha niya sa manibela. Gusto niyang magwala. Gusto niyang itapon lahat ng mga mahawakan niya pero iniisip pa rin niya kahihiyan niya kapag nag-viral siya. Binalikan naman ni Santino si Lian. Sa lubong ang mga kilay niya, nag-aalala para sa asawa niya. Paano kung may gawin si Bianca kay Lian? Kahit na magkaibigan si Lian at Bianca, wala pa rin tiwala si Santino. Ayaw niyang makampante dahil baka mas piliin ni Bianca na masira ang relasyon nilang magkaibigan dahil sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay nagising na rin si Lian. Napatayo pa si Santino para lapitan si Lian. Kamusta ng pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Santino. Napahawak si Lian sa noo niya nang maramdaman niya ang hilo niya. Inalalayan naman siya ni Santino para makaupo siya at makasandal. Kanina ka pa ba dito? Tanong ni Lian. Pinuntahan kita kagad nang malaman kong dinala ka sa ospital. Tumawag sa akin ang sekretary mo at sinabi niya sa akin na gusto mo na mag-resign sa kumpanya niyo. May nangyari ba? Ayaw naman mo nang pag-usapan ni Lian ang tungkol doon. Sino nagdala sa akin dito? Sinong naabutan mo? Dito nakasama ko bago ka dumating. Si Bianca ba? Nakita mo? Kasama ko siya kanina sa pagkakaalala ko. Siyang nagdala sa akin dito. Umalis na ba siya? Tanong niya. Napalunok si Santino. Paano ba naman niya sasabihin sa asawa niyan tungkol kay Bianca? Wala nang ibang kilala si Santino na kaibigan ng asawa niya. Ayaw niya namang masira ang pagkakaibigan ng asawa niya at ni Bianca dahil lang sa nakaraan nila ni Bianca. Umalis na siya nang dumating ako. Ang sabi niya may gagawin pa siya. Pagsisinungaling niya, napatango na lang si Lian, napahinga pa siya ng ilang oras saka sila na-discharge. Tahimik lang si Santino dahil iniisip niya kung anong kayang gawin ni Bianca, lalo na ngayong alam na ni Bianca kung sinong asawa niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Santino habang nasa biyahe sila. May problema ba? Tanong ni Lian. Natauhan naman si Santino. Nakalimutan niya na kasama nga pala niya ang asawa niya. I'm fine. Nag-aalala lang ako baka sa susunod na may mangyari sa inyo ng mga anak natin. Pwede bang huwag ka na muna magtrabaho? Kung ayaw mo naman magstay sa bahay, pwede kang sumama sa akin kung gusto mo para kasama mo ko sakaling maulit na naman to. Mamamatay ako sa takot, love. Mamamatay ako sa kakaisip na baka mawala kayo sa akin. Na baka may mangyari sa mga anak natin. Punong-puno ng pag-aalalang saad ni Santino. Tipid lang naman na ngumiti si Lian. Sa bahay na tayo mag-usap. Ayaw kong kausapin ka habang nasa biyahe tayo. Ani ni Lian. Bigla namang kinabahan si Santino. Sa tuwing nabibitin siya ay kinakabahan siya. Ano ba naman ang sasabihin sa kanya ng asawa niya? Kinakabahan pa naman siya kapag sumeryoso na si Lian. Buong biyahe ay tahimik lang sila. Nang makarating sila sa bahay nila ay mabilis silang pinagbuksan ng mga guard nila. Inalalayan ni Santino ang asawa niya. Maaga pa lang pero umuwi na sila kaagad. Ayaw namang iwan ni Santino ang asawa niya para lang balikan ang ginagawa niya sa kumpanya nila. Walang ibang mahalaga sa kanya kung hindi ang asawa niya lang. Napahinga na muna si Lian. Hindi nga siya madalas magsuka pero napapadalas namang mawalan siya ng malay.
Mabuti na lamang at hindi siya dinugo dahil hindi niya na alam kung anong mangyayari sa anak nila kapag dinugo na naman siya. Pinagawa na muna ni Santino ng makakain si Lian habang nagpapahinga ito. Makalipas ang isang oras, binigyan niya na kay Lian ang iniluto niya. Kumain ka na muna. Huwag kang nagpapalipas ng gutom. Kumain ka rin ng sapat para hindi ka nanghihina. Iwasan mo rin muna ang huwag kang ma-stress. Alam mo naman na yun ang palaging paalala sa atin ng obi mo. Anas ni Santino. Kumain na muna si Lian saka siya muling nagsalita. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa hiniram ni Lola Marta na pera sa'yo? Bakit mo itinago sa akin? Kailan kanya kayo nausap? Sunod-sunod ang tanong ni Lian. Hindi akalain ni Santino na malalaman yun ng asawa niya dahil napag-usapan na nila ni Marta na kung maaari itago nila yun kay Lian. I'm sorry, love. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil pamilya mo naman sila. Pinahiraman ko sila dahil nagtiwala ako. Hindi ko naman alam na igagastos yun ng lola mo. Hindi ka naman siguro magagalit sa akin, love, kung hindi ko na muna kausapin ng lola mo. Sinusubukan niya akong kausapin para manghiram ulit pero hindi pa ako ulit nakikipagkita sa kanya. Sagot ni Santino. Sumasakit pa rin ang ulo ni Lian sa laki ng pera na pinahiram ni Santino sa pamilya niya. Nahihiya siya dahil pamilya pa rin niya ang nagwawalda sa pera ni Santino. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi dahil pamilya ko sila. Papahiraman mo na sila ng malaking pera. Huwag mo naman sanang hayaan na gamitin ka ng pamilya ko para lang sa pera. They are just using me para mahuthutan ka. Paano nila yung mababayaran kung hindi naman nagawa ni Lola ang business na gusto niya? Lubog si Daddy sa utang at ngayon ko lang din nalaman yun. Wala naman akong pakailam. Kahit na saan mo pa ilagay ang pera mo yun eh. Pero ang ayaw ko nagpapahiram ka dahil ginagamit nilang pangalan ko. Nilapitan ni Santino ang asawa niya sa kanya hinawakan ng kamay nito. I'm sorry, love. Simula ngayon sasabihin ko na sa iyo kung sakali man na lumapit ulit sa akin ang pamilya mo. Huwag ka na magpaka-stress, okay? Ikaw lang din naman ang kawawa at ang kambal natin. Pagpapakalma ni Santino, napubuntong hininga na lang si Lian. Napalunok sa Santino na maalala niya si Bianca. Gusto niyang sabihin ang tungkol sa kanila ni Bianca pero pinapangunahan na naman siya ng takot. Kalalabas lang ng asawa niya sa ospital, kaya ayaw niyang ma-stress na naman ito. Ayaw niyang bigyan na naman ito ng problema. May problema ba? Tanong ni Lian nang muling nagbuntong hininga si Santino. Wala, love. Sagot niya saka siya tipid ng ngumiti. Pinilig niya ang ulo niya. Hindi pa niya kayang sabihin sa asawa niyang totoo. Takot siyang baka damdamin yun ng sobra ni Lian. Hinawakan ni Santino sa noong asawa niya sa kasalabi nito. Kumain ka ng marami ha? Huwag mong pababayaan na sarili mo at ang mga anak natin. Hindi ka na rin babalik sa kumpanya ninyo. Isasama na lang kita palagi sa office ko. Makakapag-focus ka ba sa trabaho mo kapag nandun ako? Napangiti naman si Santino. Oo naman, susubukan ko. Nakakadistract kasi yung ganda mo eh. Nakakagigil. Ani ni Santino, natatawa na lang sa kanya si Lian.